Ang isang nauusong modus naman sa Maynila, estudyante ang punteriya. Magpapanggap na kawani ng barangay at kunwari, sisitahin ka. Pero ang maitim na balak, mang-hold up pala. Second year high school sa isang private school sa Santa Cruz, Maynila si Jason. Hindi niya tunay na pangalan. Hindi niya inakala na malalagay sa panganib ang kanyang buhay sa labas mismo ng kanyang paaralan. Nobyembre nung nakaraang taon na magtapon si Jason ng basura habang siya'y pauwi na. Uy, bawal magtapon dyan! Di mo alam, bawal magtapon dyan! At kahit sa tamong basura naman ang kanyang pinagtapunan, isang lalaki lumapit sa kanya at bigla raw nanita. Nagtapon ako ng basura doon. Tapos sabi niya na, yun nga, hindi pwede doon. Isa mo, doon ang barangay! Nakiusap ang bata na wag na siyang isama, pero mapilit ang lalaki at kinalaunan, sumunod din si Jason. Pero imbis na dumiretso sa barangay, ay nagpaikot-ikot lamang ang dalawa. Akin yung cellphone mo, bawal cellphone doon. Nang makarating sa Rizal Avenue, dito na sa piltang kinuha ng kawatan ng cellphone ni Jason at saka umalis. At nang matauhan si Jason, naglaho ng parang bula ang kawatan. Noong una po, gusto ko siyang hanapin. Hinanap ko muna dun sa street na yon. Tapos wala na po, hindi ko na po nahanap. Agad lumapis Jason sa pinakamalapit na barangay hall. Dito na niya nadiskubre na ang lalaking kanya sinunda na hindi talaga kawani ng barangay. Namukhaan din ni Jason ang kawatan sa mga larawang ipinakita sa kanya ng barangay at ng pulisya. Hanggang ngayon ay inaalam pa rin ang pagkakilanlan ng lalaki. Halos pareho ang karanasan ng kaklase ni Jason na itatago natin sa pangalang Hazel. Isang lalaki din ang lumapit sa kanya at tinanong kung ano ang laman ng kanyang bag. He tapped me eh. He tapped me. He said, "What did you put in your bag?" I said, "Wala, notebook." And then he said, "Halika nga rito." And yeah, I just ran. Ayon kay Police Inspector Roberto Mangune, para mga estudyanteng laging present sa klase ang mga kawatang ito dahil halos magkakatabi lang ang mga paaralan sa kanilang nasasakupan. Dito kasi sa area ng Alge PCP, meron tayong 10 private school, mga child school, tsaka 2 public school. Kaya naman nagkaroon na ng ugnayan ng otoridad at mga pamunuan ng paaralan upang masugpo ang mga nambibiktima sa mga estudyante. We make very intensive seminars and reminders to our students. And we tie up with our barangay community dito sa amin sa may mga barangay tanod po namin. Ang nangyaring bangungot kay Jason, sinapit din ng 2 lalaking estudyante sa Quezon City. Sa CCTV footage ay binahagi ng barangay Loyola Heights, makikita na naglalakad na pauwi ang 2 estudyanteng ito. Walang kamali-mali ang 2 bata na may nagmamanman sa kanila. At sinabihan yata sila na kamukha nila yung gumulpe dun sa kanilang kaibigan. Kaya kung pwede, samahan sila sa ospital para matulungan or ma-identify man lang sila. Mula sa area ng Katipunan, naglakad ang grupo hanggang umabot sila sa may Project 2. Dito na natauhan ng mga bata na silang 2 lang ang naglalakad. Hindi na malaya ng mga estudyante na naglaho din ang kanilang mga gamit kasama ang 2 kawatan. Isang laptop, mga cellphones, mga gamit sa eskwelahan at pera ang mga natangay ng budol-budol gang sa mga inosenteng mag-aaral. Agad nagpablatter sa barangay ang 2 bata.